Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 2:03 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa. Ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Adlaw sang Biyernes, Mayo 16, 2025. Sa ngalan sang inyong regular anchor, Paul Tarosa, mangitao po ninyo Hope Tarichante kagini ang Bantay Banwa. Mga kabyanan, kung madumduman ninyo, no, sang Mayo 13, a day after the May 12 midterm elections, naglupok liwat no ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island region. So may mga apektado kita no ng mga pumuluyo, mga LGU sa Negros Island bangod sa liwat nga paglupok sa Bulkang Kanlaon. And kahapon mga kabyanan, May 15, no? May 15, 2025, may ginhiwat nga technical working group meeting kaupod ang Office of the Civil Defense. Ang topiko diri mga kabyanan amo ang report assessment sa mga nagkalain-lain nga mga ahensya sa permanent relocation sa mga individuals no nga apektado sa paglupok o kon aktibidad sa Bulkang Kanlaon. FYI, for the information sa aton nga mga tagpalamati, ang Bulkang Kanlaon mga kabyanan is still under alert level 3. Silingon no since 2024 no nga naglupok ining Bulkang Kanlaon, tubtob karon nga May 16, 2025 napapanaog ang alert status ng Bulkang Kanlaon. And having said that, magmatic unrest ang estado sa Bulkang Kanlaon. So ibaloon naton later kay may mga long-term solutions no ang gobyerno nasyonal na agi sa aton nga Office of the Civil Defense ilang mga head sang task force Kanlaon. Ibaloon naton no kay since may ara sang interagency meeting for the Kanlaon no nga affected yung mga pumuluyo, mga affected individuals naton sa Negros. Ibaloon naton anong mga resolutions no halin sa nasambit nga sinapol. So later mga kabyanan, makaupod naton ang head no o ng regional director sa Office of the Civil Defense Negros Island Region, si Director Donato Sermeno III. So hopefully no matagan kita sang ideya ni RD kung anong nangin na kaundan sang ilang nga sinapol, and at the same time ibaloon nato mga kabyanan pwede na bala no makagwa ang aton nga mga IDPs makapadulong sa ilang nga mga kaumhan o kon mga puloy-an nga situated within the 6-kilometer danger zone. Di ko madumduman because nga ara sa
Alert level 3 ang Bulkang Kanlaon gin-extend from 4 kilometer permanent danger zone gin-extend no ang distance sa 6 kilometer extended danger zone. So ipaluon naton later through RD pala pwede ang aton nga mga IDPs makapadulong sa ilang nga mga puluyan, mga kasapatan nga situated within the 6 kilometer per extended danger zone. And also mga kabiyanan, later makaupod man nato no ang ato niya senior reporter regarding sa Manggahan Festival and also ang preparasyon sa probinsya sang Guimaras para sa pagbaligya sang 20 pesos kada kilo nga bugas. Diba? Good news para sa aton yung mga kauturan no kay ang province of Guimaras no naga-prepare na, naghahanda na for the implementation of the 20 pesos per kilo nga bugas. This is still in relation mga kabiyanan sa pagsabat no o kon pag-realize sang handom sang presidente no nga mangin 20 pesos ang kilo sang bugas diri sa aton sa pungsod Pilipinas. So may option na mga kabiyanan for our citizens no, Filipino citizens nga may pilian na sila nga 20 pesos nga bugas sa mga merkado naton. So na-implement sa Cebu and we're hoping nga ma-implement ini sa tanan nga parte sa pungsod Pilipinas. And na-mention nato no again ang province of Guimaras is also preparing to implement the same. So later makaupod naton si Paul Tarosa para maghatag sa aton sang detalye regarding no sa sini nga pagpanghanda. Sa sining tinyon mga kaabyanan ato naman nga i-check ang lakat sang panahon pinaagi sa aton nga Pag-asa Iloilo. Pilipinas. Makaupod nato sa piyak nga linya ang aton nga Pag-asa weather forecaster Ma'am Lenore Silvestre. Hi ma'am, good morning. Good afternoon no. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hi, hello, good afternoon sa tanan. Amay ning atong latest weather update para sa subong nga adlaw ay day May 16, 2025. Intertropical Convergence Zone or ICCZ nag-apekto sa may Mindanao. Pag-eastern ridge naman nag-apekto sa mabiling na bayan sa pungsod. Sa subong wala man sa kami ginamonitor na LPA sa weather sa buwat ng ating Philippine area of Wisconsin Sea. Pero naman sa Western Visayas, generally perwani kita, pero wala lang natin nadula ang mga posibilidad sa mga isolated na pag-ulan pangalatag panabo at dalas ng easterly. Mahina at makasarangan naman ang hangin natin dito sa Western Visayas. Ang magkahalin sa direksyon na sidlangan, tugtog amihan na sidlangan, kung magadalas ang makanay, tugtog makasarangan na pagsalot ng ating kadagatan. Forecast temperature natin generally 27 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw magbutla pag ng 5:27 a.m. kag magkatulog ng 6:05 p.m. karon sa hapon. Kag ang ating forecasted maximum heat index ay 41 degrees Celsius. So gamay ng ating latest weather update sa lindro sa may Iloilo Top Weather Station. Ako si Lenore Silvestre, magpamagaling salamat. Ma'am Lenore, no, dugang ko lang nga pamangkot sa aton nga heat index no until when kita maka-experiensya sang mapaang-paang no nga panahon diri sa aton sa pungsod Pilipinas.
continue pa ma'am until mga siguro mga possible mga end of May or mga last week pa kami ma'am. Pero may ara na bala ma'am no sa advisory or based sa ato nga observation mga ano nga bulan gina-declare sang pag-asa nga nagatakop no ang ato nga summer season. As of now, ma'am, wala naman si advisory kay may criteria kami mga ginatid na once bago man declare kang onset ng rainy season. May we know kung anong ini nga mga criteria ma'am no kay gina-check naton kung na-satisfy na bala ang ini nga mga criteria for pag-asa to declare no sang onset naman niya sang rainy season. Ang iyang criteria lang, dapat maka-total of 25 mm nga rainfall within the 5 days, ma'am. Tapos, dapat at least 3 consecutive days na may ulan na at least ang measure niya 1 mm. With that, ma'am, Madam Hugid niya, salamat. Maayong hapon. Okay, thank you, ma'am. Radyo Pilipinas. Napatian mga kabiyanan si Ma'am Lenore Silvestre sa Pag-asa Iloilo nagkatagsaton sa pinakaulihing update sa lakat sa panahon. Mga kabiyanan sa aton ng pagbalik makaupod na naton ang Regional Director sa Office of the Civil Defense Negros Island Region si Director Donato Sermeno III para hibaluon kung ano bala ang nangin kaundan sang sinapol no ginhiwat kahapon sa Bacolod City. May ara na bala no sang long-term solution ang gobyerno nasyonal para sa ato nga mga IDPs. Ibaluon nato ng status ang tent city na pahamtang na no ang tanan nga mga tents nga gina-target no nga mapahamtang sa Himamaylan City. And of course, baluon man naton kung may ara sang update para sa mga IDPs naton nga luyag nga magpadulong sa ilang nga mga kaumhan o kung mga puluyan na situated within the 6-kilometer extended danger zone. At mga kaabyanan sa pagbalik sang Bantay, Banwa. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan. Pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where insect repellent, baon tayo ng bota, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nagugugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Okay, 1, 2, and... Pahatuon, balikat ulo, itapuetan, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 2:17 na sa hapon. Sa sininga tinion mga kabyanan as promised no ibaluon naton ang pinaka-latest nga update
sa Bulkang Kanlaon nato, no, especially sa mga pumuluyo, no, nga apektado sa nga liwat nga paglupok sa Bulkang Kanlaon and sa padayon nga aktibidad sa nga Kanlaon volcano. So sa piyak nga linya makaupod na naton ang Regional Director sa nga Office of the Civil Defense Negros Island Region, si Director Donato Sermeno III. Sir, maayong hapon and welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Thank you, Good Magandang hapon sa inyo man. Sa tanong natin yung nagapamati sa sininga program. Yes, RD, no, kahapon may ginhiwat nga technical working group meeting, no, kaupod ang Office of the Civil Defense sa Bacolod City. May we know, RD, kung ano bala ang mga gin-discuss, no, sa sining Sinapol? So, ang isa sa mga objectives ng ato ng meeting kahapon with the technical working group sa Regional Task Force Kanlaon, ang pag-finalize ang mga recommendations sa pag-select sa mga sites mula intended for permanent evacuation kag relocation sa atong mga displaced o atong mga IDPs or evacuees. No? So, isa-isa itong mga sites na evaluate pag may mga areas na ginisyonan hindi pwede iputangan sa tungod sa mga hazards covered pa siya sa mga hazards ng PDC or para plastic density current. Kag may mga ibang mga areas na okay naman siya. So, ang galing ng mga issues nila na kaya ang ownership ng lupa, kailangan ng pabacklog sa LGU o ang LGU wala sa capacity magbakal sila ng lupa. O kung ang isa pa LGU may na-identify na, pero ang owners ng lupa hindi willing magbaligya ang mga mabalay na yun. So, ano na mga issues. But then, ang main task naman is ang report will be consolidated and forward naman nini sa itong may national task force na kita nga organize by virtue sa administrative order number 32 na ginisyu sa itong April 24. Isabit ang itong mga results ng itong evaluation naman kahapon kag for appropriate action or other recommendations. RD, may we know kung ano na ning mga ginpang-identify naton nga mga sites, no, nga maging permanent relocation sites, no, sa aton nga mga displaced families bangod sa continuous activities sa Bulkang Kanlaon? So, sa Castellana, sila ba may identified ang mga sites. Ang isa sa Talaptap, Barangay Talaptap, kag isa sa Barangay Lalagsan. Pareha sila nga ng areas, safe sila sa pyroclastic density current na ina-expect natin na kung mag-alert level 4, hindi na sila maapektuhan. Sa Bago City, ang may government sila nga mga lote intended din na for resettlement and sa relocation sa mga ilang mga informal settlers. Enough space wala may medyo na yan lang, gamay lang siyang identify na hazard ng inundation at ang pagbaha na resulta sa tsunami. Although mga 2 kilometers away naman siya from the shoreline, kag nag-informan sa ato ng ilang city DRMO na may mga mitigation measures na silang butan, like ang pagtanim sa mga sa mga mangroves. So, at then, nagpagin sila na nag-suggest sila nag-submit pa rin sila sa mga website para sigurado ang approval. So, sa La Carlota City,
I think magpangita pa rin sila sa mga alternative size kaya mga previously suggested or identified size nila do tama yung kalapit sa maapektuhan yun sa PVC. Man dito sa Canlaon City na included na naman sila mag-identify man sila sa site. Ato for revalidation kaya ang coordinates na submit or baton sa peoples medyo kulang, so i-follow up lang namin to, or even yung BNR nag-volunteer na kung kinangalan i-survey buligan ng technical working group. RD, ipa-clarify ko lang, no, yung tent city ba naton sa Himamaylan, hindi na naton makabig nga permanent relocation site or mangin long-term naton nga sabat no sa aktibidad sa Bulkang Canlaon? Ang sa Himamaylan, yung tendering na for mga temporary na lang na siya mga shelter sa natin mga IDPs kay saka ko lang sa mga structured mga shelters or sites for evacuation. Nagkamap kita sa dira sa Himamaylan. Kung sabihin lang yun, hindi na gina sa mapiktuhan sa eruption sa bukan. So for temporary, hindi na siya purpose. Now that we've mentioned the tent city sa Himamaylan, RD, na may mga IDPs na bala kita dito or function na bala ining tent city naton, and may we know, RD, kung natapos na ang tanan nga mga tents nga gina-target naton nga maipahamtang dira sa tent city sa Himamaylan? So now we are at 300 units family tents. Binabantayan na sa atong Philippine Army kag PNP para ma-secure ang lugar. Mga basic na utilities like CR, water supply, dapat ang gawin develop sa lugar, like pagbutang sa mga culvert para malikawan ng pagbaha kay of course kinaposi nga ito pagpasulo dito sa rainy season ang mga daming activities subong pero wala sa occupy ng mga IDPs dito subong. Would that mean, RD, nga ang aton nga tent city ipahamtang dira ang aton nga mga IDPs kung mag-escalate ang aktibidad sa Bulkang Canlaon, say for instance magsaka sa alert level 4 palayo lang ang alert status sa Bulkang Canlaon? Yes, ang ginagawa sa purpose dito sa pagtukod natin sa tent city kung mag-escalate sa alert level 4 may at least may additional kita may provide shelter sa ating mga IDPs. Sir, nagapabilin sa gihapon nga erratic ining aktibidad sa Bulkang Canlaon naton, di naton mapaktan taas ang parameters nato dira sa Bulkang Canlaon. May mga discussions ba, sir, with FIVOX kung bala may ara sang proposal nga pasakaon or panubuon ining alert level status naton, sir? Ang experience natin ng eruptions last May 13, sang kaganon was considered by FIVOX as a minor eruption lang. So, nagpabiling kita sa alert level 3. So, which means, ang ginapaabot natin mas dako nga hindi pa to ang sang May 13. So, sa subong, padayon na nga itong pagbantay, pagprepara,
Mhm. Since hindi pa man kita sure, no, we're still unsure sa kaimtangan sining bulkang Kanlaon naton. May mga IDPs kita, sir, nga may mga palangabuyan, may mga kasapatan, kag may mga puluyan within the expanded 6-kilometer danger zone, no. So possible ayhan nga makapadulong sila sa sining mga puluyan nila or sa mga kasapatan nila or sa mga kaumhan nila, RD. Sa May 13, suspend natin, pero kahapon yun, yung na natin, gift na natin ng suspension sa pag-allow, pag-tugot, bisita sila sa ilang balay, sa ilang mga mga kasapatan. Kahapon nga, yung tugutan na naman natin sila. Kaya medyo ginawa na gawa vulkan, medyo nag-stop din ng nagdamay na nagdugo ng number of volcanic quakes pag ang sulfur niya medyo nagtaas-taas na. RD, subong nga adlaw, no, kamusta ang bulkang Kanlaon dira sa Negros Island region? Sa subong adlaw, ang report sa ang volcanic activities, Sa aton nga mga tagpalamati, no, aton ginaistorya si RD Donato Sermeno, ang Regional Director sa Office of the Civil Defense, Negros Island Region. Aton ginaistoryahan ining mga updates, no, sa bulkang Kanlaon naton, especially ang mga apektado naton nga mga pumuluyo, mga IDPs naton sa palibot, no, sa bulkang Kanlaon. So kaina, no, gipamangkot naton si RD kung kamusta ang sitwasyon sa karon, no, sang bulkang Kanlaon following sang iya nga eruption sang Mayo 13. RD, kamusta ang bulkang Kanlaon? So kahapon may recorded kita nga 4 lang sa volcanic earthquakes. Kang plumes ang mga gas pala nga nagagawa, mga 200 meters tall lang. So weak, malato nga weak siya nga nag-drift westward. May 2,533 tons per day siya nga average, which is malapit lang sa sa average niya nga emission sa sulfur dioxide, no. Pero nagapabilin nga inflator o nagahamok ang iya nga entities. So sa aton mga nga hindi scientist, amo niya mga nato na medyo sa makonsider nato nga medyo kalma ang ang vulkan. So that's why nag-allow kita nga pwede ka nakabisita mga heads ng mga pamilya sa ilang mga balay dito sa sulod ng 4 to 6 kilometer extended danger zone. Siguro last na lang, RD, no, ang imong mapanugyan sa aton yung mga pumuluyo, especially ang mga residente, no, sa mga LGUs nga nagapalibot, no, sa bulkang Kanlaon. Thank you. So aming magpabiling kita nga vigilant sa pagbantay, kaya ang kagang mga necessary ng mga preparations dapat on guard din kita kay sang paresang natabo sang May 13 na naglupok niya sa tagan noon. So nami atong natulog-tulog kag maglupok hindi kita ka kung hindi kita preparado, for sure talang-talang kita. So padayon ang advice is padayon magkipag coordinate sa atong mga local government officials, sa atong mga kundira sa barangay, kapitan sa group leader, para bala nato ang dulato nato ni in case magabot ang mga emergency, napabot natin ang alert level 4 especially. RD, palagas ko lang, no, anong imong assessment sa ginhiwat nga midterm elections, especially
ang participation sa aton yung mga IDPs no nga though ara sila sa mga evacuation centers naton nagbuylog sa gihapon sila no to exercise no sang ila kinamatarong sa pagpili sa mga liderato no sa ila tagsa-tagsa ka mga banwa. Ang ano no, ang COMELEC especially, ang layo pang election day, nagprepare na, nag-prepare siya sa iyang contingency plan. Let's say kung at alert level 3, amo ni ang pwede nato no brown. At alert level 4, amo gini dapat nato no brown. So, nagano to na ang atong contingency plan na implement sa masulhay kag ma-consider naton nga naging successful ang paghiwat sa mga pagbinutuhay, especially sa mga areas na affected sa Mount Carmel eruption, ang pagtransport sa mga aton IDPs sa mga polling areas naging masulhay no. Of course dinalalayan ni sa atong mga local DRMs no. So makabi ko man naging masulhay kay successful atong conduct nato sa election. Yes, and with that sir, madamo gid nga salamat RD sa imong pag-upod no diri sa Radyo Pilipinas Iloilo agud nga maghatag sa amon sa pinakaulihing nga update no regarding sa Bulkang Kanlaon no. And syempre sa paghatag man sa amon sang ideya kung kamusta naman ang aton nga mga IDPs and ang aton nga tent city dira sa Himamaylan City. Madamo gid nga salamat RD, maayong hapon. You're welcome. Nabatian mga kaabyanan ang Regional Director sa Negros Island Region sa Office of the Civil Defense, si Director Donato Sarmeno III. So kahapon mga kaabyanan gin-confirm no ni RD na may ginhiwat nga technical working group meeting with the Office of the Civil Defense no. Ginhiwat ina sa Bacolod City nga lakip sa mga ginistoryahan ining pag-identify sa mga areas no nga mangin permanent relocation site no sa aton yung mga displaced individuals or mga apektado nga mga pumuluyo bangod sa Bulkang Kanlaon. Actually, ang kinahanglan naton nga preparahan no mga kaabyanan ining long-term solution kay hindi naton mapaktan ang eruption sang bulkan. Matabo no ang mga trahedya kaangay sang volcanic eruption, at least no ang aton nga mga pumuluyo preparado balaan kung diin magapadulong no anong mga protocols diin makadto equip na nga daan ang aton nga mga pumuluyo. So sige ang pagpanikasog no sang Office of the Civil Defense kaupod ang mga naglain-lain nga mga ahensya sang gobyerno inalakipan ina no sang aton nga PNP no members sang aton nga Armed Forces of the Philippines, DNR no mga penros naton. So of course no ang aton nga mga local government units, especially ang mga LGUs nga nagapaligid sa Bulkang Kanlaon. So sa province of Negros Occidental alone no madamo sa mga areas ang estado sang padayon nga pag-alboroto kung aktibidad sang Bulkang Kanlaon. So again mga kaabyanan, alert level 3, magmatic unrest ang alert status sang Bulkang Kanlaon, and suno kay RD Sarmeno no gin-identify ini sang PHIVOLCS nga minor eruption, that's why gina-retain ang alert level 3 status, and hindi naton mapaktan posible no ang liwat nga paglupok sini sang Bulkang Kanlaon. So sa pumuluyo nato no, be vigilant no. Amo na ang mensahe ni RD no sa mga pumuluyo malapit sa Bulkang Kanlaon, especially sa outside or within the 6-kilometer permanent danger zone, or ang mga
kauturan nato no nga pinakamalapit sa 6-kilometer danger zone naton kay sila man ini ang maapektuhan once nga mag-escalate ang sitwasyon dira sa Bulkang Kanlaon. Of course, wala naton ginapangayo no nga mag-escalate, pero as much as possible dapat tanan handa no kung anong dapat ubrahon antes kag sa tion and also after no sa volcanic eruption. Sa aton nga pagbalik mga kaabyanan, ato naman nga ibaloon ang pagpanghanda ng probinsya sang Guimaras sa pagpatuman no sang pagbaligya sang 20 pesos kada kilo nga bigas. And hopefully no makakuha man kita sang update no regarding sa Manggahan Festival, ang pinakadako nga festival sa probinsya sang Guimaras. Kaya ina mga kaabyanan sa pagbalik sang Bantay, Banwa. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya ay sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Tax Scam. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena, at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered for genuine peace and development. Together, victory will be ours. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumuti? Ha? Ako ba yun? Hubad at duguan ang babae nakita sa madilim na eskinita. Hindi ako biktima, manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila.
Ang oras sa Radyo Pilipinas 2:42 in the afternoon. Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Sa gyapon mga kaabyanan, ini si Hope Torrechante kagini ang Bantay Banwa kag sa sininga tinion ato naman yung istoryahan ang implementation sang 20 pesos per kilo nga bugas sa probinsya sang Guimaras. Mga kaabyanan, ini no ang sabat sang presidente sa iya nangin promisa. Kumbaga answered promise, no? Ang 20 pesos per kilo nga bugas para sa mga pumuluyo. Amat-amat mga kaabyanan ang pagpatuman sang sining 20 pesos per kilo nga bugas, no, kumadumduman una ini nga pilot no sa Cebu, no, and we're happy kay amat-amat gina-cascade ini sa tanan nga mga LGUs, sa tanan nga mga probinsya sa bilog nga pungsod Pilipinas, even sa Luzon, no. Akong inyo nga i-recall ang nangin pag-abot sa presidente sa Cebu, no, or in meeting sang presidente with the Visayas governors. Gin-mention niya no nga Visayas ang una nga mag-implement sang 20 pesos per kilo nga bugas. Fortunately, hindi lang niya Visayas no ang target because areas of Luzon, particular no sa Metro Manila, naka-amat-amat na no batsyag and implement sang 20 pesos per kilo nga bugas. So diri sa aton sa Western Visayas, the same no, ang efforts sa aton nga mga LGUs to implement sang 20 pesos per kilo nga bugas. So sa sini nga bahin ato niya nga kamustahon ang preparasyon sang province of Guimaras. So yari pamatian ta mga kaabyanan ang pahayag ni Alvin Nava, ang provincial agriculturist sang probinsya sang Guimaras. Participation sang Guimaras sa program sa ating government nga magabaligya sang 20 pesos per kilo ng bugas. Sige, so wala sa kanan ngayong hapon sa atong tanan. Actually, ma'am, even before pa, no, wala pa sa instruction coming from President BBM nga magbaligya kita sang 20 pesos nga bugas, ang provincial government may ara na MOA with the Food Terminal Incorporated na approve na sang sangguniang palalawigan, ilang padala na gid lang namon sa FTI para man sa ilang pagpirma. Kada based dito sa unang MOA with the FTI, ma-pull out lang tani sang bugas si province of Guimaras sa warehouse sang NFA na pinakalapit diri sa amon. Kag i-pull out namon siya sa NFA warehouse at 33 pesos per kilo siya tani. Tapos si LGU may option kung gusto niya ibaligya up to the maximum of 35 pesos per kilo lang. So may markup lang si LGU sa 2 pesos per kilo kung gusto ni LGU na makapan. At siyempre i-repack ni LGU, may gastuhan si LGU, maamo na bala. Kag tiyan mo na, no? And then a week, no, bago namon ipadala sa FTI ang draft ng MOA, si Gov Raman nagkadto sa Cebu to met with President BBM. Nagpagbalik amo na to ang development, no? May himuon nga 20 pesos per kilo ang baligya sa bugas. So si Gov ginistorya sa ako ang instruction niya man is we will join sa inisyatibo ni BBM na magbaligya man sa 20 pesos per kilo. Si NFA actually nagpadala man isang letter naka-state, naka-indicate dito ang inventory sa available na bugas na pwede i-share sa mga LGUs within Region 6. Kami ito gani, no, as bilang initial namon nga discussion sa office,
is basi pwede ang province of Guimaras initially mag-order sa isang mga 5,000 bags lang anay isang bukas para initially mapanatag or mamaligya na mo at 20 pesos per kilo. Saan ang target natin, sir, na maka-start sila? Actually, ang amon na draft na mo, abiyat ko na sa FTI mo. Even a week before sa election pa lang, ang draft naman mo, forward na naman sa FTI para nga i-order na naman kung i-correct nila, para naman. Kay amon, with the help sa amon yung legal office, naka-draft na kami sa MOA, yung forward sa FTI. Pag si FTI naman ang mabalik din sa daw corrected ng mga MOA. Actually, no, sige, natali pa nga mo niya communication with FTI mo. Galing amo lang tubala na tabo nga si ang pumilik nag-order man niya doon ma-roll out lang anay sa Cebu. That was May, May 1. So after that, order ni pumilik na stop lang anay. So, basta rest assured lang kung mga tayo maras mo. Kaya, sige man ang among communication with FTI kung paano natin ma-fast track ang mga dokumento. Kahit yung basta sa gobyerno ka, damo kita yung documents siya i-comply mo before mo siya maano. So, sige man ang among communication with FTI. Once na abot ang corrected nga MOA from FTI, kaya gina-email mo lang nila, so i-forward naman luwat sa legal office naman kung okay na, ipasaka na naman sa sangguniang panalalawigan para ma-authorize na si Gov na mag-sign sa MOA. Doon mo na siya ang flow. Initially, sir, pila ang subsidy coming from the provincial government and anong ato mga beneficiaries or target beneficiaries? Sa target beneficiaries, mo pa na isa na dapat ma-clear man. Kaya based na mo niya sa initial na mo istorya with FTI, wala kami pilian. Ibaligya sa tanan. So, but then again, dapat mo kami labatian, may 20 pesos to medyo limited lang ang pwede na maka-avail. So, still we are waiting pa man kami kung ano ang final instruction. Basta ang provincial government siya is ready na yan. Nagalakat naman ang papilis para nga anytime kung nag-signal at may clear na guidelines kung sino ang pwede ka bakay. Kung pagpilagid man pala ang baligyan ay sundod naman lang kami. So, hindi pa nila sa FTI ka? Nabatian mga kabiyanan si Mr. Alvin Nava, ang provincial agriculturist sa probinsya sang Guimaras. Aton niya i-summarize in pahayag sang provincial agriculturist. Nagapanghanda na ang provincial government sang Guimaras baligya sang 20 pesos per kilo nga bugas. Bukod ang benteng bigas, meron na program sa gobyerno. So sa provincial agriculturist, si Mr. Alvin Nava, nakasumite na sila sa draft memorandum of agreement ang provincial government sa Food Terminal Incorporated o kon FTI natukoy sa pagkuha sang supply kag pagbaligya sang barato nga bugas. Target sa provincial government nga makuha sang 5,000 bags sang bugas sa National Food Authority para mabaligya sa mga Guimaras noon. Sa pag-istorya sang Radyo Pilipinas Iloilo sa pila ka mga residente, ako ang bulig sang barato nga bugas para sa mga pumuluyo bangod nga matipid nila rather sa bugas ang ibakal naman nila sa iban pa nga mga kinahanglanon. So, sa karon mga kaabyanan, padayon ang pagpakig-angot sa provincial government sa Guimaras sa FTI ini ang Food Terminal Incorporated para mapadasig ang dokumento kag proseso agud nga maumpisahan na ang pagbaligya sang barato nga bugas para sa mga Guimaras noon. So good news para sa aton nga mga pumuluyo dira sa probinsya sang Guimaras bangod ginahikot na ang mga requirements, mga dokumento agud nga masugudan na ang pagbaligya sang 20 pesos nga bugas para sa mga Guimaras noon. Ang oras sa Radyo Pilipinas 2:52 sa hapon. Madamo gid nga salamat mga kaabyanan sa inyong pag-upo diri sa
Bantay Banwa. Syempre sa aton yung mga nagpalamati no sa Facebook Live kag sa radyo sa 585 AM. Madam ugit nga salamat. And syempre sa aton yung mga katuwang technical sa engineering team naton, Engineer Roy Louis Kaipang kag Sir Jones Cotahero. Mga kabiyanan sa ngalan sa inyong regular anchor Paul Tarosa, kaupon ninyo Hope Torrechante kagini ang Bantay Banwa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalaga.